Maawa, kulang na kulang pang paghihirap mo, Ramon. Hindi makakayang tumbasan ang buhay ng anak ko. Ang buhay ni Marco na nawala dahil sa kasamaan mo. Ang panggagahasa mo sa akin. Ang pambababoy mo sa anak ko bago patayin. Kulang na kulang ang buhay mo. Habang buhay kang magdudusa, Ramon, pagbabayaran mo ang lahat. Sigurado, Ramon, na barang ang dumali sa'yo. Ito na lang ang magagawa ko at huling maitulong ko sa'yo. Sakaling hindi ito umubra, ay mapipilitan na akong umalis at pabayaan ka. Ano ang ibig mong sabihin? Ganun na lang ba, Asyong? Pagkatapos ko kayong busugin sa mga bisyo niyo noon, ay basta mo na lang akong iwan. Ate, patawad. Patawarin mo na ako. Nagsisisi na ako sa aking ginawa. Tulungan mo ko. Hirap na ako. Tawad. Pagkatapos mong patayin ang ating magulang at si Marco, na kuya mo, na walang iniisip kundi ang ating pamilya ay nagawa mo pang taluhin. Nagpakamatay si Marco dahil hindi kinaya ang pagkawala ng anak niya at magulang natin. Lahat ng iyon ay kagagawan mo, Ramon. Sabihin mo sa akin kung nararapat pa kitang tulungan. Maigi pa na ikaw ang nawala dahil kagagawan mo ang lahat ng ito. Taong 1983, sa isang tahimik na baryo sa dulong baryo ng Bohol, kung saan ay abot tanaw ang maalamat na isla ng Siquijor. Kunyari, bakit ang tamlay mo, mahal? May iniinda ka ba na karamdaman? Ay nako, nagbawas na naman ang tauhan si engineer. Ako itong baguhan kaya napasama sa tinanggal. Magsisimula pa naman ang pasukan. Hindi pa tayo nakabili ng mga gamit ng 3 bata. Kailangan ko na talaga sigurong tapusin ang trabaho na inaalok ni paring Rigor na pangingibang bansa. Gusto ko man sanang pigilan ka, mahal. Pero naaawa na rin ako sa iyo na makitang nahihirapan. Palagi ka na lang natatanggal sa trabaho. Gagawin ko ito, mahal, para mabigyan kayo ng maayos na buhay. Wala akong mapapala kung mananatili pa ako dito sa ating bansa. Tapos ka ng 4 na taong kurso, pero pahirapan ang paghahanap ng trabaho. Napakahirap talaga maghanap ng trabaho dito sa ating bansa. Taon-taon ay maraming nagtatapos, pero wala namang sapat na trabahong mapapasukan. Makakahanap ka man pero kakarampot lang naman ang pasahod. Ang bilis ng pagtaas ng bilihin kasi. Huwag kang mag-alala, mahal. Palagi akong tatawag kapag makaalis na ako. Mag-ingat ka lang dun, mahal. Palagi ka lang manalangin na bagyan ka ng lakas para makayanan ang hamon ng buhay mo doon. Tanging sarili mo lang ang iyong aasahan kapag nandoon ka na. Agad inasikaso ni Marco ang paglalakad ng kanyang papeles. Kinailangan ng isang ng kanyang magulang ang kanilang sakahan para matustusan ang kanyang pag-alis. Nangako naman si Marco na tutubusin ang sakahan kapag nakasahod na. Pagkalipas ng 3 buwan ay nakaalis na si Marco. Hindi na siya naihati ni Lina sa paliparan dahil kinakailangan pa niyang tumawid sa kabisera ng Cebu para doon sumakay ng eroplano papunta ng Maynila. Punong-puno ng pag-asa si Marco na maging matagumpay ang kanyang pag-alis papunta sa bansang Arabo. Naiwan si Lina sa kanilang bahay kasama ang kanyang 3 anak na 2 lalaki at 1 babae. Ang kanyang panganay ay babae at 2 lalaki ang sumunod sa kanila. May sariling bahay ang mag-asawa. Nakalapit lang ng bahay ng kanyang biyanan. Maayos ang relasyon ni Lina sa kanyang biyanan dahil simulat sa Paul ay hindi niya pinagdamutan ng mga ito. Lina, huwag mong kalimutan na ikandado palagi ang mga pinto. Lalo pa ngayong wala si Marco. Kayo na lang ang mga bata ang magkakasama.
Gusto ko man samahan kayo dito pero hindi talaga pwede. Simulang maging lantang gulay si Tatay Lauro mo, ay nawala na ako ng oras na umalis sa tabi niya. Ayos lang, Nay. Total malapit lang naman kayo dito. Pwede naman akong sumigaw sa gabi sakaling kailangan ko ng tulong. Tama yan, Lina. Sumigaw ka lang dahil sigurado na maririnig kita kaagad. Simulang magkasakit si Lauro ay nakasanayan ko ng matulog manok. Hayaan mo, Nay. Kapag nakasahod si Marco, ang unang-unang bibili natin ay ang wheelchair ni Tatay para hindi ka na mahihirapan. Napakapalad talaga ng anak ko na ikaw ang kanyang napangsawa. Maalaga sa pamilya at higit sa lahat ay hindi madamot. Malaki na kami ni Marco nang magkatagpunay. Nararapat lang na maambunan kayo ng kanyang pinaghihirapan. Sana lahat ng manugang ay katulad mong mag-isip. At sana lahat ng anak ay katulad ni Marco. Ewan ko nga ba sa kapatid niyang si Ramon. Maayos naman ang pagpapalaki ko sa kanilang dalawa. Pero magkaiba ang kanilang ugali. Nagtataka talaga ako, Lina, kung kanino nagmana ang kapatid niya. Ayon nga sa kasabihan, Nay, na hindi lahat ng bunga sa iisang siping ay magkakatulad. Huwag ka na magtaka kung naging ganun ang ugali ni Ramon. Hindi napansin ng dalawang babae na habang nag-uusap silang dalawa sa loob, ay naroon si Ramon sa labas at matyagang nakikinig sa kanilang usapan. Nagulat ang dalawang babae nang bigla na lang itinulak ni Ramon ang pinto at magsimulang magbitaw ng masasakit na salita sa dalawang babae. Kung kapagsalita ka, Lina, akala mo kung sino ka. Isang hamak na palamunin ka lang naman ni Marco. Ikaw, Nay. Ikaw pang pasimuno sa panghahamak sa akin. Tinatraidor mo ako, Nay, ng patalikod. Bakit ka galit, Ramon? Sinasabi lang naman ni Nanay ang totoo. Ano ang mali sa sinabi namin? Totoo naman talaga na batugan ka. Hindi ka lalayasan ng mag-ina mo kung matino ka. Tumahimik ka, Lina. Sumusobra na ang katabilan ng dila mo. Tumigil ka habang nakakapagtimpi pa ako. Baka nakakalimutan mo, Ramon, na nandito ka sa pamamahay ko. Pwedeng-pwede kitang patayin ngayon mismo. Huwag mo kong idaan sa pagiging sanggano mo. Hindi ako natatakot sa iyo. Marahil ay nandilim ang paningin ni Ramon, kaya umakbang ito papalapit kay Lina. Naging alisto naman si Lina at kaagad kumuha ng kutsilyo at itinutok sa harapan ni Ramon. Sige, saktan mo ako. Hindi ako magdadalawang isip na isaksak ito sa katawan mo. Talagang ang tapang mo, Lina. Tignan ko na lang kung hanggang saan dadalhin ka ng tapang mo. Umalis ka na, Ramon. Huwag nang babalik dito sa pamamahay ko. Malamang dahil sa matinding bugso ng nerbiyos, ay biglang dumaing si Segundina na nahihirapang makahinga. Sinasapo ng matanda ang kanyang dibdib habang nakasandal sa hapag. Ikaw talaga ang papatay sa akin, Ramon. Umalis ka na. Utang na loob. Hindi pa tayo tapos, Lina. Umanda ka. Babalikan kita. Umalis ka na, Ramon. Lumayas ka na. Magsama kayong dalawa, mga buwisit. Panira kayo ng araw. Padabog na isinara ni Ramon ang pinto. Tsaka palang kumilo si Lina pagkatapos niyang masigurado na tuluyang nakaalis na si Ramon. Inalalayan niya si Segundina para makaupo sa upuan. Ikinanda daw muna ni Lina ang pinto bago nagsali ng maligamgam na tubig para ipainom sa kanyang biyanan na babae. Pasyensya ka na, Lina. Salbahe talaga ang batang niyang si Ramon. Sa tingin ko ay siya mismo ang papatay sa akin eh. Huwag kang magpadala kay Ramon, Nay. Gusto lang niya na matakot tayo sa kanya. Hindi niya ako madadala sa kanyang paninindak. Ngayon pa na kailangan ko manindigan para sa aking mga anak. Pero Lina, huwag kang pakampante. Alam ko ang takbo sa utak ni Ramon. Sigurado na tutuhanin niya ang kanyang banta sa iyo. Palagi naman, Nay. Dati pa kahit nandito pa si Marco, ay wala talaga akong tiwala kay Ramon.
O siya, uuwi muna ako. Hindi ko pa napapakain si Lauro. Mag-ingat kayo dito, Halina. Isarado mo ang mga pinto. Maraming salamat. Batid ni Lina na hindi madali pakisamahan si Ramon. Ang kanyang kapatid mismong si Marco ay palagi silang nagdadirian. Napakakitid ng utak ni Ramon na kahit sa simpleng bagay ay kanyang pinapalaki. Palagi rin itong naiinggit kahit sa mumunting tagumpay ng kanyang kapatid. Ayaw na ayaw ni Ramon na nalalamangan. Kaya palaging pasimuno ito sa kaguluhan nilang magkakapatid. Walang matinong tao ang makakatagal kay Ramon. Ang kanyang grupo ay katulad niya na sanggano at halang ang kaluluwa. Iniwanan si Ramon ng kanyang mag-ina dahil walang inaatupag maghapon kundi ang uminom ng alak. Palagi pa itong sabog sa ipinagbabawal na gamot. Kasanayan na ni Lina ang magising ng maaga para magluto ng almusal para sa kanyang mga anak. Agad siyang lalabas sa bakuran para magwalis ng kanyang bakuran. Magkakita ni Aling Nena kay Lina ay agad itong humakbang papalapit sa kanyang kapitbahay. Si Aling Nena ay pinsang buo ni Sigundina. Magandang umaga, Tiyang. Ang aga mong nagising. Nakapagkape ka na ba? 3:00 pa lang ng madaling araw ay kumakape na ako, Lina. Ikaw, kumusta ka? Ang mga bata, kumusta? Naninibago pa rin na wala ang kanilang ama, Tiyang. Pero unti-unti na rin silang nasasanay kumpara sa unang araw na umalis si Marco, Tiyang. Mabuti naman kung ganon. Si Ramon, ginugulo ka pa rin ba? Ilang araw ko nang hindi nakikita, Tiyang. Mabuti nga kung hindi napupunta pa dito. Eto lang, Lina. Makinig ka. Ayaw kong takutin kita, Lina. Pero mag-ingat ka. 2 beses ko na siyang nakikita na umaaligid sa harap ng bahay niyo sa madaling araw. Kanina ay hindi na ako nakapagtiis at sinita ko na siya. Ay, aba, siya pa yung may lakas ng loob na magalit. Mag-ingat ka kay Ramon, Lina. Malakas ang hinala ko na mayroong kalokohan na binabalak iyon laban sa inyong mag-ina. Nagkasagutan kasi kami, Tiyang, nung nakaraang araw. Narinig niya na pinag-usapan siya namin ni Nanay Segundina, kaya iyon nagalit. Alam mo naman ang taong aminado na mali ang kanyang ginagawa. Idinadaan na lang sa tapang para hindi mahusgahan. Sabihan mo lang ako, Tiyang, kapag may napansin ka na kakaiba sa kilos ni Ramon. Tinatapangan ko na lang talaga para sa mga bata. Ayoko naman na magsumbong kay Marco. Baka maging dahilan pa iyon ng kanyang depresyon. Tama ang ginawa mo, Lina. Huwag mo muna sabihin sa mister mo. Maapektuhan ang trabaho niya doon. Kailangan na malinaw ang kanyang isipan habang nasa trabaho. Mahirap na. Baka maging dahilan pa iyon ng disgrasya. Minabuti ni Lina na sarilinin na lang ang kanyang problema. Magiging dahilan pa ng kanyang mister na nandoon sa banyagang bansa kapag idadamay pa niya ito sa kanyang problema. Mabuti pa na suluhin niya ang problema dahil kahit papano ay may malalapitan siya. Lumipas ang ilang araw na hindi nagpapakita si Ramon. Ngunit hindi pa rin mapanatag ang damdamin ni Lina. Gabi-gabi ay parang hindi na siya nakakatulog. Tuwing tatahimik ang paligid, ay parang may naririnig siyang mga yabag na umaaligid sa kanyang bahay. Si Lina ay lalong naging alerto sa pagsapit ng gabi. Sinisigurado niyang nakakandado ang mga pintuan at bintana. Pero tuwing umaga ay may nakikita siyang mga marka ng yapak na naglalakad-lakad sa mabuhanging paligid ng kanilang bahay. Ay, hanggang kailan kaya ako mabubuhay sa ganito? Panginoon, bigyan mo ako ng sapat na lakas para makayanan ang lahat ng ito. Ikaw na lang ang bahala sa aming buhay. Pangalagaan mo kami laban kay Ramon. Isang gabi habang natutulog ang mga bata, naramdaman ni Lina na parang may mga mata na nakamasid mula sa sewang ng kanilang bahay. Dahan-dahan niyang nilapitan iyon
at nakita niya ang isang anino na nakatayo sa likod ng dingding. Pinilit ni Lina na kumalma at umasta na walang nakikita. Taimtim lang siyang nagdasal na ilayo sila ng mga bata sa panganib. Patuloy lang si Lina sa pagmamatsyag sa buong paligid. Hindi man niya ganap na nakita ang mukha ng taong sa likod ng anino na kanyang napansin, subalit buo ang kanyang paniniwala na si Ramon ang nangmamay-ari ng anino na kanyang nakita. Halos magdamag na hindi nakatulog si Lina. Patuloy lang siyang nagmamatsyag at nakikiramdam sa buong paligid. Aminado siya na hindi malabo ang posibilidad na parasahan silang pasukin ni Ramon sa loob ng kanilang pamamahay. Walang imposible sa taong kargado ng ipinagbabawal na gamot. Kinaumagahan ay nagising si Lina dahil sa lakas ng lagabog ng pinto. May kumakatok sa harapang pinto ng kanyang bahay. Madaling araw na nang makaidlip si Lina, kaya ramdam na ramdam niya ang pagbigat ng kanyang mata. Napilitan siyang bumangon para alamin kung sino ang kumakatok sa labas. "Sino yan? Balak mo na yatang sirain ang pinto sa lakas ng katok mo." Buksan mo ko, Lina, dahil may kailangan ako. "Hindi ko bubuksan ang pinto, Ramon. Kaya sabihin mo na kung ano ang iyong kailangan." Kailangan ko ng pera. Karapatan ko bilang kapatid ni Marco na maambunan ng pera ang pinapadala niya. Kinukuha ko lang ang nararapat na para sa akin. Umintig ang tenga ni Lina dahil sa mga salita na kanyang narinig. Hindi napigilan ni Lina na patulan ang kanyang bayaw. "Hoy Ramon, hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? Hindi ka na bata para maging kargo pa ni Marco. Tanging ang dalawang matanda lang ang responsibilidad ni Marco. Matuto kang magbanat ng buto. Mahiya ka naman sa sarili mo." Ikaw ang dapat mahiya, Lina, dahil palamunin ka lang naman ng kapatid ko. Bigyan mo ako ng pera. Kung ayaw mo, magkakagulo tayo. "Hindi mo ko madadaan sa pananakot mo, Ramon. Dugo at pawis ang puhunan ni Marco para kumita ng pera sa ibang bansa. Hindi ako papayag na lulustayin mo lang iyon para matustusan ang bisyo mo. Hindi kita bibigyan kahit magwala ka pa dyan." Sige lang, Lina. Kalbanin mo lang ako. Tignan ko lang kung hanggang kailan mo pa mapanindigan ang tapang mo. Hindi pa tayo tapos. May oras ka din. Napasapo si Lina sa kanyang dibdib nang tuluyang makaalis si Ramon. Ayaw ni Lina na pagbigyan si Ramon dahil sigurado na mamimihasa ito sa paghingi sa kanya. Labag man sa loob niya na pagdamutan si Ramon, ngunit tiniis niya ito dahil alam niya na mapupunta lamang ito sa bisyo. Isang pagkakataonon, gabi ng Biyernes na madilim na at maambon. Wala ni isang bituin sa langit. Tulog na ang mga bata. Si Lina ay nakaupo sa sala. Tanging ilaw ng gasera ang nagsisilbing tanglaw habang nagtatahi ng sirang uniforme ng kanyang panganay. Biglang dumagungdong ang malakas na kalabog sa kusina. Nabasag ang salamin sa bintana ng kusina. Sa isang iglap ay tumilapon ang isang malaking bato mula sa labas. Kaya nabasag ang jealousy. Agad tumayo si Lina para kunin ang gulok na gamit ni Marco. Nanginginig man ang tuhod ay nilakasan ni Lina ang loob at tinungo ang likod bahay. Pagsilip niya sa sewang ng bintana, ay agad nahagip ng kanyang paningin si Ramon. Namumula ang mga mata. Nahalatang sabog sa ipinagbabawal na gamot. Halatang lasing at wala sa katinuan. Naglalakad paikot sa bahay na halatang nagmamanman. May hawak itong gulok at bakas ang masiding galit sa kanyang muka. Lalabas ka ba o kailangan ko pa napasukin tong bahay mo? Tinatanong kita, Lina. Di ba? Matapang ka. Ngayon mo patunayan ang tapang mo. Umaalingaw-ngaw ang iyak ng bunsong anak ni Lina mula sa loob. Agad naman siyang niyakap ng panganay na kapatid para patahanin. Hanggang sa
Walang pagdadalawang isip na sinipa ni Ramon ang pinto hanggang sa bumigay ito. Hinarap siya ni Lina para harangin ang tuluyang pagpasok ni Ramon sa loob ng kanyang bahay. Ano bang kailangan mo? Layuan mo ang mga anak ko, Ramon. Wala akong pakialam sa mga anak mo. Ang gusto ko ay ibigay mo ang dapat na sa akin. Bigyan mo ko ng pera kung ayaw mong may mangyayari sa inyo. Bilis! Nindigan si Lina na hindi bibigay ng pera kay Ramon. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Ramon sa kanya. Napasobsob si Lina sa sahig na duguan ng labi. Sinabunutan siya ni Ramon at kinaladkad sa harap ng kanyang mga anak. Ama na po, Tiyo. Huwag niyo pong saktan si nanay. Maawa ka sa amin, Tiyo Ramon. Tumahimik ka, Junior. Idadamay kita. Pinapalasap ko lang sa nanay mo ang resulta ng pagiging ganid niya at maramot sa akin. Narinig ng mga kapitbahay ang sigawan at iyakan ng mga bata. Patakbong dumating si Aling Nena, kasama ang ilang kalalakihan na may dalang pamalo at patalim. Ramon, bitawan mo si Lina. Magkakasubukan tayo dito kung magmatigas ka. Mabilis na kumaripas ng takbo si Ramon para tumakas. Aga naman nilang tinulungan si Lina para makaupo. Nanginginig si Lina at ang kanyang mga anak dahil sa tindi ng takot na kanilang naranasan. Nanginginig si Lina habang yakap-yakap ang kanyang mga anak. Duguan ang kanyang labi. May mga galaw sa braso at halos hindi makapagsalita sa takot. Ang bunso ay tulala at tahimik lang itong nakatitig sa isang direksyon. Nay, umalis na ba si Tiyo? Sana huwag na siyang bumalik at tuluyan na niya tayong lulubayan. Sana nga anak, sana hindi na bumalik si Ramon. Matindi na ang trauma na nararanasan natin sa tiyuhin mo na yon. Sa isipan ni Lina ay alam niyang kasinungalingan ang kanyang sinabi. Si Ramon ang uri ng tao na walang pinakatandaan, na kahit pa palayasin mo ay paulit-ulit na bumabalik. Lalong sumisidi ang kanyang hangarin na mabalikan si Lina. Aminado si Lina na hindi pa doon nagtatapos ang kalbaryo niya kay Ramon. Lina, kailangan nating idulog ito sa kapulisan. Hindi niya ito simpleng away pamilya ang nangyayari sa pagitan niyo ni Ramon. Nalalagay na sa peligro ang buhay ninyong mag-iina. Bukas na bukas, Tiang, ay magpapasama ako sa iyo para pumunta sa istasyon ng pulis. Ihabla ko si Ramon sa ginawa niya sa amin. Hindi biro ang trauma na inabot ng aking mga anak. Tama ang desisyon mo, Lina. Bago pa mahuli ang lahat. Hindi natin masigurado ang takbo ng utak ni Ramon, lalo na kapag nasa ilalim siya ng impluensya ng droga. Natatakot ako, Tiang, para sa kapakanan ng aking mga anak. Hindi na makatao ang kanilang nararanasan dahil sa kasamaan ni Ramon. Ay nako, hindi na bago sa akin ang inasal ni Ramon. Ganoon din ang ginawa niya noong hindi pa siya nilayasan ng asawa niya at anak. Ewan ko nga ba sa batang iyon kung bakit siya lumaki na sanggano. Lumaki kasi si Ramon na punong-puno ng inggit. Ayaw niyang nalalamangan siya, lalong-lalo na ni Marco. Ilbukasan ay lumuwas ang dalawang babae sa bayan para idulog sa otoridad ang ginagawa ni Ramon sa pamilya ng kanyang kapatid. Agara naman kumilos ang mga kapulisan para mahuli si Ramon. Binalak pa ni Ramon na tumakas subalit nasukol na siya ng kapulisan. Agad siyang pinusasan at dinala sa istasyon ng pulis para mapanagot sa kanyang kasalanan. Ang magulang ni Ramon at kapatid ay sang-ayon sa ginawa ni Lina. Hindi na nila alam kung paano ituwid ang ugali ni Ramon, kaya makakabuti na batas ang umusga sa kanya. Hayop ka, Lina. Siguraduhin mo lang na hindi ako makakalabas dahil maghihiganti ako. Babalikan kita. Tandaan mo yan. Hindi ka na makakalabas sa Ramon dahil sisiguraduhin ko na mabubulok ka sa kulungan. Hindi ka na naawa sa kapatid mo.
na tinitiis ang pangungulila para lamang kumita ng pera. Napakasama mo na kapatid. Ang katulad mo ay nararapat lang maturuan ng leksyon. Tignan ko na lang kung hindi ka pa tumanda. Magpakasaya ka ngayon, Lina. Dahil oras na makalabas ako sa kulungan. Pinapangako ko na magbabayad ka. Nainis ang kapulisan sa ugaling ipinapakita ni Ramon. Kaya agad siyang ipinasok sa sasakyan para dalhin sa istasyon. Agad namang binilinan si Lina ng kapulisan na agad sumunod sa presinto para masampahan ng kaukulang kaso si Ramon. Si Ramon naman ay abot langit ang galit na kanyang nararamdaman kay Lina. Hindi niya matanggap sa kanyang sarili na ang katulad lang ni Lina ang magpapabagsak sa kanya. Dinaanan mo na ni Lina si Ramon sa kulungan bago tuluyang umuwi. Sana naman ay magsilbi na itong aral sa iyo, Ramon. Hindi lahat ng babae ay maaari mong idaan sa lakas. Hindi lang sa lakas na susukat ang pagiging matapang. Kailangan gamitin din ang utak at isipan. Sa tingin mo ba talaga, Lina, na matitinag na ako? Dahil sa pagkakulong ko. Sanay na ako sa ganitong kalagayan, Lina. Hindi na bago sa akin ang mapasok sa loob ng kulungan. Ipagdasal mo lang na hindi ako makakagawa ng paraan para makalabas dito. Ikaw ang unang-una kong babalikan. Pagbabayaran mo ang lahat. Hindi pa tayo tapos, Lina. Tama lang na mabulok ka sa kulungan, Ramon. Hindi ka na magbabago. Ang malas ng mag-ina mo na ikaw ang kanilang nagiging padre de pamilya. Walang-wala ka kahit sa kalingkingan ng mga kapatid mo. Ikalipas ang ilang araw ng pagkakulong ni Ramon, ay unti-unting nababawasan ang paghihigpit ng kapulisan sa istasyon. Nagiging maluwag na ang kanilang pagbabantay at hinahayaan na lang nila sa loob ito habang umuusad ang kaso na isinampa ni Lina laban sa kanya. Isang gabi, habang ang nakabantay si Castro na isang baguhang pulis, nakalilipat lamang sa istasyon kung saan ay nakakulong si Ramon. Umakto si Ramon na hirap sa paghinga at dumadaing na masakit ang kanyang tiyan. Nagreklamo si Ramon na barado ang palikuran sa loob ng selda, kaya hindi ito makadumi. Chef, baka pwede makalabas saglit. Duming-dumi na talaga ako. May palikuran naman dyan nasa loob. Diba? Niloloko mo lang yata ako. Gusto mo lang yata makalabas eh. Chef, barado ang palikuran dito sa loob. Ikaw din. Sigurado na aalingasaw ang amoy ng dumi ko kapag umaapaw na naman ang dumi ko. Bagyang nag-isip ang baguhang pulis. Halata ang pagkainis ng pulis kay Ramon. Walang nagawang pulis kundi ang palabasin si Ramon para makagamit sa palikuran sa labas. Ang ganda rin ng timing mo, Ramon. Kung saan ay may minamadali akong report. Doon mo pa talaga ako aabalahin. Pasensya na, Chef. Hindi ko na talaga matitiis eh. O siya, bilisan mo lang ha. Madami pa akong gagawin. Wag na wag kang magtatanggang tumakas. Malilintikan ka talaga sa akin. Paano naman ako makakatakas? Taing-tain na talaga ako, Chef. Umakto pa si Ramon na lubhang nagtitimpi sa labis na pananakit ng kanyang tiyan. Sinasapo pa niya ito para magmukhang makatotohanan ang kanyang pagpapanggap. Sige na, gawin mo na ang dapat mong gawin. Agad isinarado ni Ramon ang palikuran pagkapasok niya sa loob. Pagkalipas ng 5 minuto, ay muling kinatok ni Castro ang pinto. Subalit wala siyang nakuha na tugon. Agad bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa kaba na baka natakasan siya ni Ramon. Tumama ang hinala ni Castro dahil pagkabukas niya ng pinto ay tumambad sa kanya ang nakalawlaw na exhaust fan. Para sahang kinalas iyon ni Ramon para makalusot sa butas. Naging mabilis ang galaw ni Castro at agad niyang hinugot ang kanyang baril. Agaran niyang nilibot ang buong pasilidad ng presinto, ngunit hindi niya natagpuan si Ramon.
Sa oras na yon ay mayroong rinespondehan na kaguluhan ang kanyang mga kasamahan, kaya nag-iisa siyang naiwan doon. Pagdating ng kanyang mga kasamahan, ay agad ipinaalam sa hepe ang nangyari at agad nagsagawa ng rescue operation para matagpuan si Ramon. Ang unang lugar na kanilang pinuntahan ay ang bahay ng kanyang mga magulang. Pagdarating nila doon ay agad nilang hinalughog ang buong lugar. Subalit wala silang natagpuan kahit anino ni Ramon. Samantalang abot langit ang pag-aalala ni Lina dahil batid niya ang matinding galit ni Ramon sa kanya. Pag-aalis ng mga pulis ay agad na kinausap ni Segundina si Lina para mabalaan. Lina, mag-iingat kayo. Sigurado na ikaw ang unang pupuntiryahin ni Ramon. Matindi ang galit niya sa iyo. Isarado mo ng maigi ang mga pinto, maging mapagmatsyag ka. Natatakot ako, Nay. Natatakot ako baka madamay ang mga bata sa galit ni Ramon sa akin. Sumigaw ka lang kapag may nararamdaman ka na kakaiba. Inalarmahan ko na si Nina. Tutulong siya sa pagmamatsyag. Ipagdasal na lang natin na sana hindi na humantong sa mas malala ang galit ni Ramon. Sana nga, Nay. Ganun lang ang mangyayari. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kapag may nangyaring masama sa mga bata. Ayoko naman ipaalam kay Marco ang nangyayari dito dahil pihado na mag-aalala iyon. Naiintindihan ko, Lina. Sigurado na mag-aalala iyon kapag nalaman niya ang nangyayari sa kanyang mag-ina dito. Iyon ang pinakamabigat na gabi para kay Lina. Dahil kahit kaunting kaluskos lang na kanyang naririnig, ay halos sasabog na ang kanyang dibdib sa nerbiyos. Sa kabila ng nangyayari, ay pinili ni Lina na ilihim sa kanyang mga anak ang nangyayari. Ayaw niya na magbunsod pa iyon ng takot at baka mauwi ulit sa trauma. Marami na siyang nababalita ang mga bata na nagkaroon ng problema sa pag-iisip dahil sa matinding nararanasan na takot. Napuyat si Lina sa pag-iisip at saglit siyang nakaidlip. Napabalikwa siya sa kanyang higaan nang bigla siyang makaramdam na parang may humahaplo sa kanyang balakang. Anong ginagawa mo, Ramon? Anong karapatan mo para pumasok sa loob ng bahay ko? Lumabas ka na, hayop ka. Ipapakulong kita. Nanlilisik ang mga mata ni Ramon habang nakatingin sa katawan ni Lina. Nakasuot si Lina ng manipis na pantulog, kaya malaya niyang naaninag ang makurbang katawan ng kanyang hipag. Lalong umigting ang pagnanasa na nararamdaman ni Ramon dahil na rin sa udyok ng ipinagbabawal na gamot. Napakapalad ng kapatid ko. Tama nga ang hinuha ko na pinagbala ka, Lina. Ngayon panahon na para ako naman ang makaranas ng langit na ipinalasap mo sa aking kapatid. Babayaran mo, Lina, ang ginawa mo sa akin. Huwag kang mag-alala dahil sigurado naman ako na masasarapan ka sa aking gagawin. Di hamak na mas magaling naman ako kumpara sa aking kapatid na talunan. Demonyo ka, Ramon. Hinding-hindi ako papayag na gagawin mo ang iyong balak. Hindi ka magtatagumpay. Hayop ka. Subukan mo lang, Lina. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ang mga anak mo. Nakikita mo ba itong hawak ko na kutsilyo? Ha? Hindi ako magdadalawang isip na ibaon ito sa katawan nyo na mag-iina. Subukan mo lang gumawa ng ingay. Sinisigurado ko na pagsisisihan mo iyon. Hindi na taong nakikita ni Lina sa oras na iyon, kundi isang demonyo na nakatunghay sa harapan nilang mag-iina. Pumapalagpas si Lina sa ginagawa ni Ramon, dahilan para mainis ito. Napadaing si Lina nang bigla na lang siyang suntukin ni Ramon sa kanyang puson. Agad naramdaman niya ang pandidilim ng kanyang mga mata at pamamanhid ng kanyang tiyan. Yan ang bagay sa iyo. Ang arte mong babae ka. Napapailing na lang si Lina nang maramdaman niya ang paglapat ng katawan ni Ramon sa kanyang pagkababae. Marahas ang pamamaraan ni Ramon
at halata nagigil ito sa kanyang ginawa. Labis-labis ang ginagawang pambababoy ni Ramon sa kanyang pagkababae at paulit-ulit niya iyong ginawa. Tila walang kapaguran ang kanyang bayaw hanggang ang katawan na niya mismo ang bumigay. Naging blanko na sa isipan ni Lina ang sumunod na nangyari. Nagising na lang siya na nakabusal ang kanyang bunganga at ganoon din ang kanyang mga anak. Pagkamulat ni Lina ng kanyang mga mata, ay agad bumungad ang malademonyong ngiti ni Ramon. Nagpupumigla siya subalit nakagapos ang kanyang kamay at paa. Ganon din ang kanyang mga anak na walang nagawa kundi ang umiyak. Kulang pa itong kabayaran sa ginawa mo, Lina. Akin na itong anak mo na babae. Pwede na ito. Pagkikamusta mo na lang ako kay Marco pagdating niya, ha? Dahil nakagapos at nakabusal ang kanyang bibig, ay walang nagawa si Lina, kundi ang umiyak at tumangi sa kapalaran na maaaring sapitin ng kanyang anak. Nang maguliwanag na sa labas, nang sa wakas ay bumukas ang kanilang nakapinid na pinto. Bumungad ang kapulisan at si Aling Nena na halatang nag-aalala sa kanilang mag-ina. Nakakaawa ang kalagayan ng mag-iina sa loob. Pumutulo na ang dugo sa kanilang mga paa at kamay na nakatali dahil na rin sa kanilang pagsubok na makawala. Pagkakalas ng tali at busal sa kanilang bibig, ay umaalingaw-ngaw ang iyak ng mag-iina. Maawa kayo. Iligtas niyo ang anak ko. Tinangay siya ni Ramon. Utang na loob. Hanapin niyo ang anak ko. Diyos na mahabagin. Bakit mo pinayagan na mangyari ito sa pamilya ni Lina at Marco? Naibulalas na lang ni Aling Nena dahil sa malagim na sinapit ng kanyang kapitbahay. Agad kumilos ang kapulisan at sinuyod ang kalapit na lugar para hanapin si Ramon at ang kanyang pamangkin na kanyang tinangay. Isinugod sa ospital ang mag-ina para malapatan ang paunang lunas. Sa ospital ay nakapagpahinga si Lina kahit sa maikling sandali at doon na niya nalaman ang malagim na sinapit ng kanyang biyanan. Nakausap ako ni Marco doon sa presinto dahil umabot na sa kanya ang balita. Sa totoo lang, Lina, ay labis akong nag-aalala sa mister mo. Kanina habang kausap ko siya ay labis ang kanyang pagwawala. Madami siyang sinabi sa akin. Nakasimula pa lang ng kontrata ng mister mo at hindi ako sigurado kung papayagan siyang makauwi. Labis-labis ang kanyang pagsisisi dahil sa nangyari. Hindi ko alam, Tiang, kung paano ko kausapin si Marco. Hindi ko alam kung paano ko ipaliwanag sa mister ko ang lahat ng ito. Patong-patong na dagok ang sinapit ng pamilya mo, Lina. Inaasikaso na ng magulang mo ang dalawang bata. Sila na din ang nakikipag-ugnayan sa otoridad para masubaybayan ang paghahanap sa anak mo na tinangay ni Ramon. Ang ate na ni Marco ang umasikaso sa dalawang matanda sa morgue. Demonyo talaga ang Ramon na iyon. Pati ang magulang niya ay kanyang pinatay. Napakahalang ng kaluluwa ng taong iyon. Buhay pa siya pero sinunog na ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Tiang, sana ligtas lang ang anak ko. Na kinuha ng demonyong Ramon na iyon. Sana ligtas lang ang anak ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kapag may nangyaring masama sa anak ko. Dasal na lang natin na sana ligtas ang anak mo, Lina. Sana ligtas lang siya. 3 araw na walang humpay ang paghahanap ng otoridad sa anak ni Lina. Hanggang may natanggap silang balita na mayroong natagpo ang bangkay na nakalutang sa ilog. Agarang sumunod si Lina sa lugar kung saan nakita ang bangkay. Pagkarating niya sa lugar ay naroon na ang kanyang magulang at kapatid. Namamaga ang kanilang mga mata na halatang nanggaling sa pag-iyak. Dumiretso si Lina sa kinaroroonan ng bangkay at agad inalis ang takip. Bumulaga kay Lina ang ubot-ubad na bangkay ng kanyang panganay na anak. Lumobo na ang katawan ng bata dahil na rin sa katagalang nakababad sa tubig.
Malingaw-ngaw ang sigaw ni Lina. Hinagbes ng isang ina na nawala ng anak. Hindi tumigil si Lina sa pag-iyak hanggang sa nawalan siya ng malay dahil sa tindi ng emosyon na kanyang nararamdaman. Agad ipinarating ng kapatid ni Marco ang malagim na sinapit ng kanyang anak. Simulang malaman ni Marco ang trahedya na sinapit ang kanyang magulang at anak, ay hindi na ito nagparamdam. Pagkalipas ng 2 araw, ay nakatanggap sila ng tawag mula sa opisina na humahawak kay Marco. Malungkot na ibanalita sa kanila na tumalon si Marco mula sa rooftop ng kanyang tinutuluyan. Malamang ay hindi niya kinaya ang kalungkutan at depresyon hanggang humantong sa desisyon na magpatiwakal. Sorry for the words. Noong malaman ni Lina ang sinapit ng kanyang mister, ay lalong gumuho ang kanyang mundo. At isinumpa niya ang Panginoon kung bakit nangyari iyon sa kanilang buhay. Sa puntod ng kanyang mister at anak, ay isinumpa ni Lina si Ramon na hindi ito titigil na maipagiganti ang kanyang anak. Hindi naman ako nagkulang sa pananampalataya ko sa iyo. Bakit mo hinayaan na mangyari ito sa pamilya ko? Hindi na ako naniniwala na may Diyos. Kung totoo na may Diyos, saan ka nung kailangan kita? Kinamumuhian kita. Sinusumpa ako na ako mismo ang maghahanap ng paraan para maipagiganti ko ang aking mag-ama. Natakot ka, Lina. Huwag mong hamunin ang Panginoon. Naniniwala ako na pagsubok lamang ang lahat ng ito. Kagustuhan ng Panginoon ang nangyari. Hindi mo pangunahan dapat ang kanyang kagustuhan. Hindi na ako naniniwala sa Diyos tiyang simula ngayon. Dahil kung totoo na pagsubok lamang ang lahat, sobra-sobra naman yata ang ibinigay niya sa akin. Ganoon na ba ako kasama para parusahan niya ng ganito? Naging tapat ako at masugid niya na tagasunod. Buong buhay ko ay umayon sa kanyang kagustuhan at mga aral. Pero bakit? Bakit tiyang ganito? Kinikilabutan ako, Lina, sa sinasabi mo. Tigilan mo na nga yan, bata ka. Halika na. Malapit nang kumagat ang dilim. Tayo na lang ang natira dito. Mabigat ang naging hakbang ni Lina habang tinatahak niya ang landas palabas ng sementeryo. Muli siyang bumalik sa puntod ng kanyang mister at anak. Patago siyang bumalik. Umugulgol si Lina at muling bumuhos ang masaganang luha na tila hindi nauubos. Simulang maiuwi ang bangkay ng kanyang mister, buhat sa ibang bansa, ay hindi na tumigil sa pagpatak ang kanyang mga luha. Sa tuwing dumudungaw siya sa kabaong ng kanyang anak, inanunumbalik ang mga alaala na parang kailan lang ay masaya nilang binubuo, kaya mahirap tanggapin. Kasabay sa pagkamatay ng kanyang mag-ama, ang paglaho ng mga pangarap na kasabay nilang binuo. Marco, anak, kunin niyo na ako. Isama niyo na ako para hindi ko na maranasan ang kalungkutan at pangungulila ko sa inyo. Maigi pa na namatay na lang ako. Dahil sa nangyari ay parang araw-araw na rin akong namamatay ng paulit-ulit. Lina, may 2 ka pang anak. Paano na lang sila kapag pati ikaw ay mawala? Ikaw na lang ang meron sila. Ipagkakait mo pa ba sa kanilang pagkakataon na magkaroon ng magulang? Magpakatatag ka, utang na loob, lumaban ka. Paano ako magpapatuloy kung galit, pagkamuhi, at poot na lang ang bumubuhay sa akin? Sabihin mo, tiyang, paano ako magpatuloy? Pues, gamitin mo ang galit na iyong nararamdaman para magpatuloy sa buhay. Magalit ka, magkamuhi ka, ipunin mo ang poot na iyong nararamdaman para magkaroon ka ng lakas para mabuhay. Isipin mo na lang kung paano mo mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng iyong mag-ama kung magiging mahina ka.
Natauhan si Lina sa sinabi ni Aling Nena. Tumayo siya at tumakbang ng mabilis para lisanin ang sementeryo. Subalit bago siya tuluyang makalayo sa sementeryo, ay namatawi ang isang pangako, buhat sa kanya. Sa muling pagbabalik ko, aking mga mahal, ay hustisya na ang aking ihahatid. Pangako ko yan sa inyo. Ang buong akala ni Lina na umaayon sa kanya ang batas. Pero nagulat na lang siya nang napawalang bisa ang kaso na isinampa niya kay Ramon. Ayon sa hepe ay walang sapat na ebidensya na makapagpaturo kay Ramon na ito nga ang may kagagawan sa lahat. Sa madaling salita, nabaliktad ang takbo ng kaso at napawalang sala si Ramon. Nagkaroon ng piring ang hostesya na hinahangad ni Lina, dahilan para lalo niyang kasuklaman ang Diyos. Humihingi ng paliwanag si Lina kung paano napawalang sala si Ramon. Ngunit walang tugon na nagmula sa hepe. Ang tanging paliwanag na sinabi sa kanya na masyadong mahina ang ebidensya na nailatag. Nabigo umano ang kanyang panig na patunayan ang aligasyon para lalong madiin si Ramon. Sa nangyari ay naging malaya si Ramon para muling makabalik sa lugar ng kanyang mga magulang. Pati ang dalawang matanda na pinatay ni Ramon ay pinagkaitan ng hustisya. Nagpasya si Lina na umuwi sa lugar ng kanyang mga magulang dahil na rin sa kanyang pag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Uot at galit ang naging puhunan ni Lina para magpatuloy sa buhay. Iyon ang pinaghuhugutan niya ng lakas para bumangon sa bawat araw. Sa pagdaan ng mga araw ay nawawala na ng pag-asa si Lina na makamtan pa ang hustisya na kanyang inaasam. Malamang hindi dahil sa dalawang bata ay nagawa na niya ring utasin ang sariling buhay o tapusin. Subalit sa ting nakikita niya ang kanyang dalawang anak, ay nahahabag siyang iwan ang mga ito. Malaking halagang nakuha ni Lina buhat sa kumpanya na pinasuka ng kanyang mister. Iyon ang kanyang naging katuwang para patuloy na sustentuhan ang kanyang dalawang anak. Nakakalungkot lang isipin na hanggang sa kamatayan ni Marco ay kapakanan pa rin ng kanyang mag-ina ang inuuna nito. Kumuha muna ito ng insurance bago magpakamatay sa ibang bansa. Sinigurado niya ang kinabukasan ng kanyang mag-ina bago tapusin ang sariling buhay. Subalit sadyang halang ang kaluluwa ni Ramon dahil isang gabi ay bigla na lang itong sumulpot sa tahanan kung saan nakatira ang mga magulang ni Lina. Kasama ni Ramon ang kanyang mga kaibigan na katulad niya ay lulong sa ipinagbabawal na gamot. Armado sila ng patalim at nagbanta na uubusin silang lahat kapag tumanggi si Lina na ibigay ang kanyang bagay. Ano pa ang kailangan mong hayop ka? Pinatay mo na ang aking mag-ama. Kailan mo pa ako titigilan, Ramon? Nagpakawala ng malidemonyong ngiti si Ramon bago binalingan si Lina. Umalag ang kapatid ni Lina na nagkataon na naroon. Subalit agad siyang sinakmuraan ng kasamahan ni Ramon at sinundan pa ng magkakasunod na tadyak. O ano, papalag ka pa? Sige, pumalag kayo para malaman natin kung sino ang nakakaangat sa atin. Oo, alam ko Ramon na demonyo ka. Ang demonyo ay walang kinakatakutan. Sabihin mo na kung anong kailangan mo para matapos na ito. Ayan, ganyan ang gusto ko. Madali ka naman palang kausap eh. Simple lang naman ang kailangan ko. Ibigay mo lang sa akin ang pera na nakuha mo noong mamatay si Marco. Aalis na agad ako. Maghintay ka dyan. Kukunin ko ang gusto mo. Sige, bilisan mo. Huwag ka lang magkakamali na lukuhin ako. Dahil maling galaw mo lang, ay utas ang buhay ng pamilya mo. Hindi na sumagot si Lina dahil batid niya ang kakayahan ni Ramon para gawin ang kanyang pagbabanta. Pumasok na lang si Lina sa kanyang silid at kinuha ang pera na kanyang tinatago. Nakabugkos pa iyon ng purong papel. Pati ang mga alas na regalo ni Marco sa kanya noon
ay kanyang isinama para matapalan ang mukha ni Ramon. Kilala niya ang ugali ng kanyang bayaw, naghahaman pagdating sa pera. Eto na, umalis na kayo. Akmang ibibigay na sana ni Lina ang bag na may lamang pera at alahas na natitira sa kanya. Nagulantang ang lahat ng naroon nang biglang may lalaki na sumulpot sa loob ng bahay. May hawak itong baril at direktang itinutok sa ulo ni Ramon. Hindi pamilyar kay Lina ang mukha ng lalaki, maliban kay Ramon. Nagkita rin tayo sa wakas, Ramon. Hayop ka. Ikaw ang dahilan kung bakit nawalan ako ng trabaho. Sinira mo ang buhay ko. Inangay mo sa akin ang pangarap ko. Castro, hindi ko kasalanan kung tanga ka. Ganyang nang napapala kapag puro pasikat ang alam. Nakasuot ka lang ng uniforme ng pulis. Akala mo kung sino ka na. Ganyan kapag mayabang ka. Magsalita ka pa, Ramon. Hindi ako magdadalawang isip na iputok ito sa ulo mo. Hayop ka. Kung saan ako nakakaabot sa paghahanap sa iyo. Ngayon, tignan natin kung sino ang tanga sa ating dalawa. Sige, putok mo. Hindi ako magdadalawang isip na gilitan sa liig ang batang ito. Hawak-hawak ni Ramon ang anak ni Lina. Nakatutok sa kanyang liig ang patalim na hawak nito. Sa tingin mo ay matitinag mo ako, ulupong ka. Hindi ko naman kaano-ano ang batang iyan. Bakit ako matatakot sa banta mo? Sige, ituloy mo. Hindi kayo sasantuhin ng baril ko. Sige na, ituloy mo. Pagtanto ni Ramon na hindi nagbibiro si Castro sa kanyang banta, kaya nag-alangan na itong ituloy ang bakay. Pera ang dahilan kung bakit pumaraon siya sa tinutuluyan ni Lina. Pero mas mahalaga sa kanya ang sariling buhay. Natakot si Lina para sa kaligtasan ng kanyang isang anak. Kaya nagmakaawa ito kay Castro na huwag idamay ang kanyang anak. Maawa ka sa aking anak. Huwag mo siyang idamay sa galit mo kay Ramon. Ano naman ang mapapala ko kapag nakinig ako sa iyo? Malaki ang atraso ng taong ito sa akin. Alam mo ba kung ano ang ginawa niya? Natanggal ako sa serbisyo dahil tumakas siya. Tinanggalan niya ako ng pangarap. At higit sa lahat, ay sinira niya ang moral ko. Matagal kong pinaghirapan. Ganyan kasi, tanga-tanga ka. May idadagdag pa sana si Ramon sa kanyang sasabihin. Pero mabilis siyang pinalo ni Castro ng hawak niyang baril. Bihasa si Castro sa karate, kaya mabilis niyang nabalibag ang kamay ni Ramon at naagaw ang hawak niyang kutsilyo. Dumaplis ang patalim sa leeg ni Junior, dahilan para dumugo ito. Tumakbo ang bata papunta kay Lina, na nabigla sa pangyayari. Itinutok ni Castro ang baril sa ulo ni Ramon na hindi makapaniwala sa nangyari. Sige, ituloy niyo ang inyong balak kung gusto niyong sumabog ang bungo ng amo niyo. Inutusan ni Ramon ang kanyang mga kasamahan na pakawalan ang pamilya ni Lina. Nagpapanggap lang si Castro na walang pakialam sa pamilya ni Lina. Para maniwala si Ramon na walang pakialam ito sa kanyang pagbabanta. Sige na, lumabas na kayo. Pakakawalan ko ang amo niyo kapag nakalabas na kayong lahat. Lumabas ang kasama ni Ramon, kasunod si Castro. Hawak ang kanilang amo. Pagdating sa pinto ay agad sinipa ni Castro si Ramon palabas. Alisto ito habang hawak-hawak ang baril. Nagsipulasan ang kasamahan ni Ramon. Kasunod siya at kumaripas ng takbo. Labis ang pasasalamat ni Lina at ang kanyang buong pamilya kay Castro. Dahil kung hindi ito dumating, ay malamang napahamak na silang lahat. Nag-usap sila at doon nabunyag ang dahilan kung bakit napawalang sala si Ramon. Ayaw ng hepe na madugisan ang kanyang kredito. Kaya pinili niyang itago ang pagtakas ni Ramon. Sinadya ng hepe na huwag umabot sa husgado ang kaso para maikubli ang nangyari. Kailangan kong kumilos. Wala akong mapapala na hustisya kapag umasa lang ako sa otoridad. Magtulungan tayo, Lina.
Pareho lang ang ating ipinaglalaban. Pero kailangan na pagdusahan muna ni Ramon ang lahat. Hindi sapat ang agarang kamatayan kay Ramon. Isang kalunos-lunos na kamatayan ang nararapat sa kanya. Sang-ayon ako sa sinabi mo, Castro. Ngunit paano natin iyon gagawin? May naisip akong paraan. Pero kailangan ko ang tulong mo. Bukas, may pupuntahan tayo. Dadalhin kita sa tinutukoy ko na paraan para makamit natin ang hustisya. Doon na nagpalipas ng gabi si Castro para masigurado ang kaligtasan ng pamilya ni Lina. Kinaumagahan ay maagang umalis ang dalawa papunta sa kabilang isla. Tinilinaw na papunta sa Siquijor ang direksyong tinatahak ng bangka. Naging tahimik ang paglalakbay ng dalawa dahil nakatuon ang kanilang atensyon sa kanilang bagay. Pagdaong ng bangka ay itinali ni Castro sa isang puno. Hindi na sila nagsayang ng oras at agad sinimulan ang paglalakbay. Medyo mahaba-habang lakaran ang kailangan natin bunuin, Lina. Kaya ihanda mo na ang iyong sarili. Saan ba tayo pupunta, Castro? Sa kapatid ng aking lola, si Lolo Beryong. Beryong? Lolo mo si Beryong? Bunyag noon si Beryong sa mga kalapit na isla ng Siquijor. Kinakatakutan ng matanda dahil bali-balita na bihasa itong magsagawa ng nakakamatay na barang. Biglang kinalabutan si Lina at nakaramdam ng takot. Hindi nakaligtas sa pakiramdam ni Castro ang pagbabago sa modo ni Lena. Wala kang dapat ikatakot, Lina. Kasama mo ako. Narito tayo dahil kailangan natin ng tulong ni Lolo Beryong. Isa pa, pareho lang tayo na handang gawin ang lahat para lamang makamit ang hustisya na ipinagkait sa atin. Ikaw para sa mga mahal mo sa buhay na inutang ni Ramon. Ako naman ay ang aking pangarap na magbagong buhay. Pero lahat ng iyon ay nawala dahil sa ginawa ni Ramon. Pangarap ko na mabago ang imahe ng aking angkan. Pero paano na ngayon? Nabaliwala lahat ng pinaghirapan ko. Lahat ng pagtitiis ko ay nawala ng saysay. Magkatulad lang tayo, Castro. Matatayog ang pangarap na binuo namin ni Marco. Pero lahat ng iyon ay naglaho dahil sa ginawa ni Ramon. Hinding-hindi ko siya mapapatawad. Nararapat lang sa kanya na gumapang sa hirap. Hindi sapat ang kamatayan para pagbayaran niya ang lahat. Kailangan na maranasan niya ang kahindik-hindik na paghihirap para siya na mismo ang humiling ng kanyang kamatayan. Iyon ang nararapat sa katulad ni Ramon. Ang mamatay sa pinakamasaklap na paraan. Iyon lamang ang makakapatahimik sa akin. Matatarik na bangin at malalim na ilog ang kailangang suungin ni Lina at Castro bago nila marating ang kinaroroonan ng matandang si Beryong. Tila sinadya ang kanyang lokasyon para hindi basta-basta marating ng sinuman. Kailangan ng determinasyon at dedikasyon bago matagpuan ang kanyang kinaroroonan. Subalit, hindi ganon kadali ang pumunta sa kanya. Habang papalapit ay lalong bumibigat ang kanilang mga hakbang at nakakapanindig balahibo na pangitain. Nararamdaman ni Lina na tila may mga matang nakamasid sa kanila. Nararamdaman mo ba ang nararamdaman ko, Castro? Oo, sanay na ako. Hindi ito ang unang pagkakataon na makapunta ako dito. Sadyang may mga kampon si Lolo Beryong na nagsisilbing bantay sa paligid. Teritoryo niya ang lugar na ito. Isang lumang bahay na napapalibutan ng malalaking baging ang tumambad sa dalawa. Malayo pa lang sila ay umalingasaw na ang amoy ng sunog at natutunaw na kandila. Dumagdag pa ang kulob na amoy na humahalo sa hangin na kanilang nalalanghap. Pag-apak pa lang ng dalawa sa bungad ng bakuran, ay sabay-sabay na gumawa ng ingay ang mga itim na uwak na naroon lang nakakalat sa paligid. Totoo pala ang usap-usapan.
na lubhang nakakatakot pumarito sa lugar ni Beryong Mambabarang. Tumahimik ka, Lina, dahil kumalat ang kampo ni Lolo Beryong sa buong paligid. Inalarmahan na si Lolo ng kanyang mga kampuan, kaya tiyak na nakasubaybay na siya sa ating galaw. Sinakloba ng takot si Lina nang tumambad sa kanyang nagkalat na mga bungo sa paligid. May mga bakas ng dugo at natunaw na kandilang itim sa paanan ng bawat bungo. May kakaibang presensya ang mga bungo na parang nakasubaybay sa kanilang mga galaw. Castro, nangangatal ako. Para akong nauupos na papel. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Ipunin mo ang galit, puot at pagkasukla mo na nararamdaman mo kay Ramon. Hindi tayo makakarating sa kinaroroonan ni Lolo Beryong kung may pag-aalinlangan ka. Normal ang nararamdaman mo dahil hindi ka kadugo katulad ko. Bawat pumaparito na hindi buo ang loob ay hindi makakarating sa kinaroroonan ni Lolo Beryong. Binalikan ni Lina ang ginawa ni Ramon sa kanyang pamilya at muling umalab ang galit na kanyang nararamdaman. Tama ang sinabi ni Castro na ganoong damdamin lang ang makakapagpatawid sa kanya. Matagumpay silang nakatawid papunta sa lumang bahay na ayon kay Castro ay kinaroroonan ng kanyang Lolo Beryong. Pag-aapak pa lang nila sa loob ay bumungad sa kanila ang mga garapon na may laman na iba't ibang uri ng insekto. Mga reboltong may nakakatakot na itsura at mga bungo ng tao na may nakasuksok na papel at iba pang gamit. Napahawak si Lina kay Castro dahil sa nakakatakot na mga bagay na sumalubong sa kanila. Hinayaan ni Castro si Lina dahil ganoon din ang kanyang nararamdaman ng unang pagkakataon na makatungtong siya sa bahay ng kanyang Lolo Beryong. Habang abala si Lina sa pagsuyod ng kanyang tingin sa paligid, ay bigla silang nakarinig ng boses na bumasag ng nakakabinging katahimikan. Hindi ko inasahan ang pagdating mo, Castro. Di ba? Sinabihan na kita na huwag magdadala ng tagalabas sa tuwing pumarito ka. Magandang araw po, Lolo. Mahalaga ang pakay ng kasama ko, Lolo. May kailangan kami. Nakatalikod ang matanda, kaya hindi maaninag ni Lina ang kanyang muka. Nangilabot siya ng tuluyang humarap si Beryong sa kanilang harapan. Lukot-lukot na ang balat sa kanyang muka at tinutubuan na ng nangingitim na pantal. Hirap na itong gumalaw at hindi na halos makatayo sa kanyang upuan. Nagiging kuba na ito dahil sa labis na pagkabaluktot ng kanyang likod. Sigurado ako na matindi ang atraso ng taong ito, kaya sa kabila ng harang na inilagay ko sa aking bakuran, ay nagawa pa rin ng kasama mo, Castro, makatawid. Gusto ko ang ganitong uri ng babae. Handang gawin ang lahat para lamang makapaghiganti. Sa tingin ko naman ay handa na niyang isuko ang kanyang sarili sa kadiliman para lamang maisakatuparan ang kanyang minimithi na paghihiganti. Tama ang sinabi mo, Lolo. Sa katunayan ay, katulad ni Lina, ay handa din akong gawin ang lahat para lamang maparusahan ang taong sumira ng buhay ko. Huwag mo akong hinahamon, Castro. Mas maigi na tawagin na kitang apo. Kailangan nakatagpo na ako ng magmamana ng kakayahan ko. Sa wakas, ay makapagpahinga na ako. Ano ang nais mong sabihin, Lolo? Matagal na akong naghihintay na may umako ng aking gawain. Ikaw na rin ang may sabi na handa kang gawin ang lahat para lamang makapaghiganti. Pwes, iyon ang inihingi ko na kapalit. Gusto ko na tanggapin mo ang responsibilidad na tumuloy sa aking gawain. Napatigil si Castro sa pagsasalita at napaisip sa kondisyon na inalatag ng matanda sa kanya. Ay,
Tutal, sira na rin ang pangarap ko. Kaya tinatanggap ko ang kondisyon mo, Lolo Beryong. Bueno, ikaw na rin lang ang nagpasya kaya pumapayag na akong tulungan kayo. Kahindik-hindik na paghihirap ang mararanasan ng taong nagkasala sa inyo. Isang mapamarusang barang ang unti-unting kikitil sa kanyang buhay. Pandidirihan siya ng lahat, lalayuan, huhusgahan at itatakwil. Hanggang dumating ang panahon na siya mismo ang humiling ng kanyang kamatayan. Iyon mismo ang gusto kong mangyari kay Ramon. Ang maghirap siya hanggang dumating ang panahon na pagsisihan niya ang kanyang nagawa ng mga kasalanan. Mangyayari ang nais mo, iha. Pero may kapalit ang pabor na hinihingi ko. Handa ka bang isuko at makipagkasundo sa alagad ng kadiliman? Handa akong ibigay kahit anong kapalit ang hihilingin mo. Basta masigurado ko lang na magkamit ang hustisya na ipinagkait sa akin at ang aking pamilya. Mabuti. Hindi magiging katulad ko si Castro na tumandang mag-isa dahil sa responsibilidad na iniwan sa akin ng aking angkan. Bakit, Lolo Beryong? Ano ang nangyari pagkatapos mong tanggapin ang responsibilidad na maging mambabarang? Simula noong tanggapin ko ang responsibilidad, ay nilayuan na ako ng mga tao. Pati ang sarili kong kamag-anak ay lumayo. Iyon ang dahilan kung bakit tumanda akong nag-iisa. Binalingan ni Castro si Lina ng tingin at tinatansya ang naging dating sa babae ng sinabi ni Lolo Beryong. Wala nang halaga ang buhay ko, Castro. Kaya kapag hiniling mo na samahan kita, malugod ko iyong tatanggapin. Tignan na lang natin sa hinaharap, Lina. Nangihina na ako, Castro, apo. Kaya mamaya, mismo ang gagawin natin ang pakikipagsundo sa kadiliman para maging ganap ang pagiging kaanib niyong dalawa. Gagat ng dilim ay sinimulan na ni Lolo Beryong ang ritual para maganap ang pakikipagsundo sa alagad ng kadiliman. Ang pag-aalay na ginagawa ni Lolo Beryong ay masasabi na gawain ng demonyo. Isa-isa niyang kinalas ang grapon na mayroong halaman na iba't ibang uri ng insekto. Naglipara na mga ito palabas papunta sa pinagdadausan ni Lolo Beryong ng ritual. Umapit sa kanilang katawan ang insekto at kaagad sumipsip ng kanilang dugo ni Castro. Hindi magkamayaw si Lina at Castro sa pagpapagbag para maialis ang insekto na kumapit sa kanilang katawan. Pagkakita ni Lolo Beryong ay sumigaw ang matanda sa kanila. Hayaan niyo ang insektong manahan na malapatan ang inyong dugo. Sa ganong paraan ay mapaamo niyo sila at magagawang utusan. Tiniis nila ang kirot ng matatalim na tusok ng lupang bubuyog na sinasabing makamandag. Nararamdaman ni Lina na malapit nang bumigay ang kanyang katawan dahil na rin sa dami ng dugo na nawawala sa kanyang katawan. Napahawak siya kay Castro na katulad niya ay nangihina din. Magkasabay silang bumagsak at kaagad nawala ng malay. Sa panaginip ay may nagpakita sa kanila na isang nilalang na lubhang nakakatakot ang itsura. Nakikipagkasundo sa kanila ang nilalang na iyon na may sungay at pinapirma silang dalawa gamit ang sariling dugo. Ang buong akala ni Castro at Lina na panaginip lang ang lahat. Pero noong bumalik ang kanilang malay, ay may nakita silang sugat sa gitna ng kanilang palad. Napabalik ko si Lina sa sahig na kanyang binagsakan dahil sa malagkit na pagkaramdam. Ano ito? Dugo? Dugo? Bakit marami akong dugo? Umalma ka, Lina. Alam ni Lolo Beryong ang kanyang ginagawa. Kaya umalma ka lang. Noong tuluyan na silang tumayo,
ay tumambad sa kanila ang sariwang dugo, karne at puso na nakalatag sa altar. Umaalingasaw ang napakalansang amoy sa buong bahay. Nagtagumpay kayong dalawa sa pakikipagsundo sa demonyo. Ngayon ganap na ang pagiging mambabarang niyong dalawa. May sapat na kayong kakayahan para maisakatuparan ang inyong minimithi na paghihigante. May kahilingan pa ako, Lolo Beryong, bago ko tuluyang tanggapin at mamalagi dito sa lumang bahay. Sabihin mo, Castro, ano ang kahilingan mo? Nais kong matunghayan ang paghihirap ni Ramon. Gusto kong masaksihan ang paghihirap niya. Maaari mo ba iyong ipagkaloob sa akin, Lolo? Malaya kang makakaalis sa isla, Castro. Apo, pero binabalaan lang kita na huwag mong kalimutan na bumalik dahil ang pakikipagkasundo sa alagad ng kadiliman ay mahalin tulad sa isang sumpa. Isang sumpa na kapag hindi na natupad ay may mabigat na kabayaran. Babalik ako, Lolo Beryong. May kailangan lang akong singilin bago ko gampanan ang napagkasunduan. Kinakailangan pa ng dalawa na maglaan ng ilang araw bago nila matutunan ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa lihim na karunungan sa kaliwa. Itinakda ang araw na pag-alis ni Lina at Castro, pero bago sila tuluyang lumisan, ay may maraming bagay ang ibinilin ang matandang mambabarang. Madaling araw pa lang ay gising na si Castro at Lina. Kailangan nilang bumalik sa Bohol para isakatuparan ang kanilang paghihiganti kay Ramon. Nakasanayan na ng matandang si Lolo Beryong na doon matulog sa kanyang umba-umba o kaya'y upuan na tumba-tumba. Nagtaka si Castro dahil sa ganoong oras ay gising na dapat ang kanyang Lolo Beryong. Lumapit siya sa matanda para magpaalam. Pero nakailang tawag na siya dito, wala siyang nakuha na tugon. Napilitan siyang hawakan ng matanda para gisingin sana ito. Ganoon na lang ang kanyang pagkabigla dahil napakalamig na ng matanda at naninigas na ang kanyang katawan. Agad niyang binalingan si Lina para ipaalam sa babae ang nangyari sa matanda. Lina, lumisan na si Lolo Beryong. Hinintay lang niya talaga na may sasalaw sa kanyang gawain bago makapagpahinga ng tuluyan. Ano na ang balak mo ngayon, Castro? Alangan namang iwanan na lang natin ang matanda sa ganyang kalagayan. Bibigyan mo na natin ng maayos na libing si Lolo Beryong bago tayo umalis. Inilibing nila ang matanda, pero isang nakakakilabot na pangitain ang bumulaga sa kanila. Noong matakpan na nila ang hukay na pinaglibingan sa matanda, ay bigla na lang sumambulat ang napakatalim na kidlat. Sumunod ang pagdagundong ng malakas na kulog. Kasunod pa nito, ang paglabasa ng maitim na usok sa kanyang libingan. Nagliparan din ang mababangis na insekto mula sa lupa. Panghuli, ay lumitaw ang maiitim na mga pusa na may mga mapupulang mga mata. Nanlilisik na halatang galit at handang sumugod. Ang maitim na usok ay pumasok sa kanilang katawan at naramdaman nilang dalawa na parang may bumubulong sa kailangan nilang gawin. Naalala mo pa ba ang sinabi ni Lolo Beryong na may gabay na magkukusang papasok sa ating katawan? Malamang ay hindi pa sila makakalapit sa atin kung buhay pa si Lolo Beryong. Ang kanyang kamatayan ay katuparan sa pagkakaroon natin ng gabay. Ang mga pusang itim ay isa sa mga nangangalaga sa atin. Malamang ay tama kang Halina. Ang kamatayan ni Lolo Beryong, ang pagtatapos sa ritual para tuluyang maisalin sa akin ang buong responsibilidad.
para ipagpatuloy ang gawain na nagpalipat-lipat sa mahabang henerasyon. Lumisa ng dalawa sa isla para isakatuparan ang kanilang plano. Ang nag-udyok sa kanila para gawin ang bagay na iyon. Kailangan nilang lubos-lubusin ang pagkakataon na mapahirapan si Ramon. Pinuluan nila at kalayaan ang naging kapalit para lamang mapabayad si Ramon sa kanyang mga kasalanan. Pagkabalik nilang dalawa sa Bohol ay napagpasyahan ni Castro at Lina na ipagpatuloy ang kanilang samahan. Magtutulungan silang dalawa para pagbayarin si Ramon sa kanyang mga kasalanan. Simulang makalaya si Ramon ay bumalik siya sa bahay na iniwan ng kanyang magulang, na siya mismo ang pumatay. Pinili naman ng kanyang mga kapatid na lumayo at hayaan na lamang ito sa kanyang gusto. Isang umaga ay nabulabog ang kanyang kapitbahay dahil sa malakas na sigaw ni Ramon. Bullshit! Sino ang may pakana nito? May nagsabotay sa akin. Kaya tinubuan ako ng malalaking butlig sa katawan. Sino naman ang maglalakas loob na magsabotay sa iyo, Ramon? Takot kaming lahat sa iyo. Kaya huwag mo kaming paghinalaan. Sabat ni Asyong, ang isa sa mga batos-batos ni Ramon. Malalaman ko lang kung sino may kagagawa nito. Pupugutan ko ng ulo. Napatigil si Ramon sa kanyang sasabihin at napadaing ng malakas. Asyong, ihanda mo ang motor. Aalis tayo. Pupunta tayo sa ospital. Isinugod si Ramon sa ospital dahil nagsimula ng mga palaang maiitim na pantal na tumutubo sa kanyang katawan. Dumadaing si Ramon sa doktor dahil may nararamdaman siyang umanong makirot sa loob na hindi niya maipaliwanag. Isinagawa na ng doktor ang lahat ng pagsusuri kay Ramon, pero nabigo itong matukoy kung saan nagmumula ang kanyang sakit. Nailang turok sa kanya ng pangpakalma para maibsan ang kirot na kanyang nararamdaman. Inaway ni Ramon at binantaan ang doktor, kaya napilitan silang lumabas. Ganoon pa rin ang kalagayan ni Ramon at lalo pa itong lumalala paggagat ng dilim. Si Lina naman at Castro ay palaging nagkukulong sa kwarto dahil sa kanilang mahalagang gawain. Sa kanilang bahay ay palaging umaalingasaw ang amoy ng sunog na kandila at halaman na gamit sa pambabarang. Nakita ko kanina si Nina, ang kapitbahay mo dati. Anong sabi? Labis-labis na umano ang pamimerwisyon ni Ramon sa kanila. Halos buong gabi itong nagsisigaw at dumadaing dahil sa kanyang nararamdaman. Nararapat lang iyon sa kanya. Lalo pa natin pag-igtingin ang pagpaparusa sa kanya. Tignan na lang natin kung hindi siya magmamakaawang bawiin na lang ang buhay. Muli na namang nabulabog ang mga kapitbahay ni Ramon nang magsigawan ang kanyang mga kasama sa bahay. Simulang makalipat sila doon, ay ginawa na nilang tambayan ang bahay ng kanyang magulang. Anong nangyayari sa iyo, Ramon? Nagsiputukan na ang mga pantal na tumubo sa iyong balat, oh. Nagsitalsikan ang patay na dugo. Umaalingasaw ang amoy. Bumabaliktad ang sikmura ko, Ramon. Tulungan mo ako, Asyong. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Ayaw ko pang mamatay, Asyong. Napamulagat si Asyong nang bigla na lang may magsitalunan na mga itim na bulate sa kanyang sugat. Pasintabi sa lahat ng kumakain. Mahaba pa ito at nanlilimahid sa nana at namumuong dugo. Kadiri. Napatakbo si Asyong habang sinasapo ang kanyang sikmura. Halos bumaliktad ang kanyang lamang loob dahil sa pandidiri na nasaksihan. Isang bagay na namumuo sa isipan ni Asyong na malamang ay nabiktima si Ramon ng pambabarang. Nagsipulasan ang mga kasama ni Ramon na dati ay binusog niya ng ipinagbabawal na gamot at alak. Dati na malakas pa siya
at walang karamdaman. Tanging si Asyong ang natira at pinipilit na lang na tulungan si Ramon. Sigurado Ramon na barang ang dumali sa'yo. Ito na lang ang magagawa ko at huling maitulong ko sa'yo. Sakaling hindi ito umubra, mapipilitan akong umalis at pabayaan ka. Ano ang ibig mong sabihin? Ganun na lang ba yun, Asyong? Pagkatapos ko kayong busugin na sa mga bisyo niyo noon, ay basta mo na lang akong iwan. Kaya kung madamay Ramon kung totoong bara nga ang dumali sa'yo. Nagpapunta si Asyong ng isang albularyo para tumingin kay Ramon. At doon ay nakumpirma na isang barang ang punot dulo ng kanyang karamdaman. Pagkarinig ni Asyong ay agad siyang natakot at walang pasabi na umalis para tumakas. Naiwan si Ramon na nag-iisa at wala ng kasama. Sinubukan ng albularyo na gamutin si Ramon. Ngunit hindi tumatalab ang kanyang panggagamot. Kaya napilitan itong sumuko. Naiwan si Ramon na nag-iisa at walang mahingian ng tulong. Sa tuwing umaatake ang pambabarang, ay halos malagutan na ito ng hininga. Hirap makagalaw dahil halos nabalot na ng butas ang kanyang katawan. May lumalabas pa ng mga insekto sa butas na kahit sino ang makatunghay ay talagang maninindig ang balahibo. Dahil sa hirap ay gumapang si Ramon para pumunta kay Aling Nena para humingi ng tulong. Pagkabukas ng ginang sa pinto ay sumalubong sa kanya ang umaalingasaw na amoy ni Ramon. Agad gumulo ang kanyang tiyan, kaya napilitan siyang ipinid ang pinto. Iyang Nena, maawa ka na sa akin. Gutom na talaga ako. Tulungan mo ako. Hinding-hindi ako maaawa sa iyo, Ramon. Malamang ay karma na ang nangyayari sa iyo. Sa dami ng kasalanan na ginawa mo, ay malamang ginantihan ka na nila. Nagsisisi na ako, Tiyang. Kaya utang na loob ay tulungan mo po ako. Malamang ay kahit papano ay nahabag si Aling Nena kay Ramon. Kaya binalutan niya ito ng pagkain at tinapon sa kanyang harapan. Sige na, kunin mo ng pagkain at umalis ka na, Ramon. Utang na loob, huwag ka nang bumalik pa dito. Nakakatakot baka madamay pa kami sa galit ng taong nagpabarang sa iyo. Sige na, alis na. Umalis ka na. Inuha ni Ramon ang nakabalot na pagkain at muling gumapang para umuwi. Pagkakita ng kanyang kapitbahay kay Ramon, ay nagunahan silang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Ang ilan ay hindi nakatiis sa amoy at agad nagsuka. Isa na lang ang naiisip ni Ramon na maaaring makatulong sa kanya. Ang kanyang mga kapatid na piniling lumayo dahil sa kanilang galit at pagkamuhi sa kanya. Pinuntahan niya ang kanyang ate na dati ay tanging nag-iintindi lang sa kanyang kalokohan. Ate, patawad. Patawarin mo na ako. Nagsisisi na ako sa aking ginawa. Tulungan mo ako. Hirap na ako, ate. Patawad? Pagkatapos mong patayin ang ating mga magulang at si Marco na kuya mo, na walang inisip kundi ang ating pamilya ay nagawa mo pang taluhin. Nagpakamatay si Marco dahil hindi kinaya ang pagkawala ng anak niya at mga magulang natin. Lahat ng iyon ay kagagawan mo, Ramon. Sabihin mo ngayon sa akin kung nararapat pa kitang tulungan. Maigi pa na ikaw ang nawala dahil kagagawan mo ang lahat ng ito. Ate, nagsisisi na ako. Sana kaawaan mo naman ako. Doon ka magmakaawa kay Lina dahil malakas ang hinala ko na may alam siya sa nangyayari sa'yo. Umalis ka na dahil wala kang mahihita na tulong buhat sa akin. Naglakas loob si Ramon na lumapit kay Lina. Hindi naman tumanggi ito na harapin si Ramon dahil hinihintay niya ang pagkakataong ito. Lina, baka may kinalaman ka sa nangyayari sa akin. Maawa ka naman, oh. Pigilan mo na ako. Maawa?
Kulang na kulang pang paghihirap mo, Ramon. Hindi magagayang tumbasan ang buhay ng anak ko. Ang buhay ni Marco na nawala dahil sa kasamaan mo. Ang panggagahasa mo sa akin. Ang pambababoy mo sa anak ko bago patayin. Kulang na kulang ang buhay mo. Habang buhay kang magdudusa, Ramon. Pagbabayaran mo ang lahat. Hinintay lang ni Castro na matapos magsalita si Lina bago lumabas. Nanlaki ang mga mata ni Ramon nang makita niya doon ang dating pulis. Nararapat lang ang kagaya mo na maparusahan, Ramon. Lahat ng kasamaan na ginawa mo, Ramon, ay may katumbas na paghihirap. Tinanggalan mo ko ng pangarap. Nabaliwala ang paghihirap ko sa mahabang panahon para lamang makamit ang pagiging pulis. Hanggat may hangin na lumabas sa ilong mo, ay patuloy kang maghihirap. Pandidirihan ka ng mga tao. Kamatayan lang ang maaaring magpalaya sa iyo sa paghihirap mo. Subalit hindi ko iyon ipagkakaloob sa iyo. Itilin mo ang iyong sariling buhay para magkita-kita tayo sa impyerno pagdating ng itinakdang panahon. Kalipas ng ilang araw, buhat pumunta si Ramon sa bahay ni Lina. Sinadya sila ni Aling Nena para ipaabot ang isang balita. Lina, patay na si Ramon. Inutas niya ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagbibigti. Ang nakakatakot pa dahil nilalabasan ng iba't ibang insekto ang kanyang katawan. Ay, sa wakas tiyang, nakamit ko na rin ang hustisya na labis kong inaasam-asam. Sana matagpuan na ng aking mag-ama ang ganap na katahimikan. Sinadya ni Lina ang libingan ni Marco at ng kanyang anak para magpaalam. Mahal, isasama ko na ang mga bata sa Siquijor. Doon kami magsisimulang muli kasama ni Castro. Pangako, babalik kami para bisitahin kayo. Paano, tol? Ako nang bahala sa mag-ina mo. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko sila pababayaan. Mamahalin ko ang mga anak mo katulad sa sakripisyo na ginawa mo. Doon na muling nagsimula si Lina at ang kanyang mga anak ng panibagong buhay kasama si Castro. Ang akala ni Lina na hindi na muling titibok ang kanyang puso dahil sa pagmamahal at pag-aaruga na binibigay ni Castro ay hindi naglaon. Natutunan niya itong mahalin. Hanggang nagkaroon pa sila ng 2 anak. Kasalukuyan ay patuloy pa rin si Lina at Castro sa kanilang gawain. Ang kanilang ginagawa ay para sa mga taong katulad nila na pinagkaitaan ng hustisya. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig. God bless po sa inyo at mag-ingat kayo palagi.